Kaya delikado din yung bangungot, yung cardiac arrest, mga kapatid. No? Yung heart mo na malumos, parang ano. Kaya kahapon, na-inform sila, mga alas 12 na, nag-travel sila ng mama niya, papuntang Maitom. Gipick up nila yung bangkay, hindi available ang ambulance ng Maitom, kaya napilitan sila ikarga na lang sa van. So parang Muslim, gibalot lang ng tela, gibalot ng maybe kumot, gitravel kagabi. Pagtawag ko sa kanya kahapon, kagabi, mga around alas 9 na, nasa Maasim pa sila, galing sa Maitom. Mga alas 9 na yon. So Maasim, Pamarbel, possible. Mga pa yon, 2 oras. So more or less, mga pasado na alas 11 dating dito sa Marbel. So, di ko alam kung saan ngayon na Purinaria, Suberi ba? O saan ba? So far, ang Suberi ang pinakamura at Diamond. The rest, medyo mahal-mahal na. Mga St. Peter, medyo Kaya please pray, Brother Tata. I think parang 3 lang yan sila. 4 ba na magkapatid? 3 lang. Kaya puro lalaki. So medyo malungkot kasi nila. Last niya, di ko napansin, pero last ako nag-preach doon sa Parol and Provision, doon sa Zone 3, andun pala siya. At nag-preach pa ako ng gospel doon, sana po naniwala siya. Para may chance po siyang mapuntang langit, mga kapatid. No? So, please pray po sa comfort. Sabi ko, Brad Tata, sorry, di ako makabisit. Kay early morning sa Monday, magpa-bukid noon na po ako, mag-visit ako sa mama ko. So, sorry kung di ako makabisit. Sabi niya, Pastor, sige lang, pagbalik mo na lang. Pwede kayo mag-meeting mamaya, Brad. Kung gusto niyo, pwede kayo mag-Bible service. Kung possible bukas, andyan na yung bangkay siguro, o kanina ba, di ko alam, kasi wala pa akong update. So, pwede yung kontakin si Brother Tata habang wala ako, hanggat hindi pa po nalibing. Dito lang, Barrios, sa Riverside, yan sa Brother Michael, alam niyo po yan. No? Please pray po sa comfort kay Brother Tata. No? Hindi po biro mamatayan. Masaktan gani tayo ang ating alagang hayop mamatay. Ano pa yung loved ones? Okay? Na especially di natin sure kung ano ba talaga ang salvation. That's why I pray for Brother Tata. Comfort sa pamilya kay alam natin pigado din ito na pamilya. Pigado din sila kaya sama niyo po sa prayer. Okay? So mga tatay, anong pamilya nyo ba? Ara na sa tapan nyo? Dapat every time is OP talaga. Brother Michael, ka ng 3, Brad. Kamu ni Jean. Kumpleto na. Kumpleto ng buto nyo. Saan yung agot ninyo? Hindi pwedeng para walang nagatakbo-takbo doon sa Saan si Clint? Mami, papasokin yung si Clint. Dapat walang doon sa tricycle. Mga anak ninyo. Si Clint, walang mag-cellphone ha. Dito sa front, kay mag-upo ka kasama kay daddy. Dito. Come here. Come. Here on the front. Okay, salamat pala na finally na-plaster na po sila Gladys, mga kapatid. Just this afternoon, so kaya hiktik lang ang oras, kain ako konti, tapos exit na kaagad, at doon, at meron tayong mga 4 dito na naging ninang, nakahabol sa last minute. Si Ninang Neri, si Sister Heidi, at Boy Banting Kopol. At least may Christian doon na naging ninong nila, second parents nila. Amen? So please pray na sana madala ni Gladys ang kanyang husband, Benedict Bigot. So mga men bad, kay men naman to, responsibility nyo, kausapin nyo, i-entertain nyo, i-accommodate nyo, kaibiganin nyo. Amen? Responsibility ninyo yan. Duty nyo yan, huwag nyong hayaan, kausapin nyo, i-welcome nyo po dito para ma-feel niya na feel welcome po siya. Amen? Okay na, I hope maka-minister po tayo. So ngayong hapon, may approach ako, last week pa, last Wednesday I think, na gusto kong ma-preserve ang aking boses. Kaninang umaga, ngayong hapon,
Sabi ko, ipahinga ko muna konti ang aking boses. Kaya may request ako mag-preach sa atin ngayong hapon. Amen? O, dahan-dahan mga preacher natin. Okay, tayo-tayong lahat please. At i-prepare natin ating mga sarili. Walang magsige tayo, walang sige takbo-takbo, walang sige labas-labas. Amen? Kaya importante po ang Word of God. Higit sa lahat, walang dapat nakakunin ng mga cellphone natin. Please lang, disiplinahin natin ating sarili. Kung pwede i-off natin. Kung pwede i-silent, para di po ma-distract ang preaching. Ating welcome, Brother Cesar Fidelis. Brother R.R., please come and be our speaker and preacher this afternoon. Amen. Glory to God. Amen. Amen. So this afternoon, first of all, ngayong hapon sa atong tanan, amen. Kulbagid magsaka dito sa tubangan, no? Amen. So this afternoon, before to mag-proceed sa aton nga message, ako na ginangyo tanan sa pagpungko, amen. Nya na. Okay, short naman ang message naton this afternoon. So last Wednesday, nung si pastor sa akon after the prayer, closing prayer, Brad, basig sa Sunday malate ko. So pwede afternoon ikaw anay maghatag message banya sa akon. So siling ko, sige pastor, pumatag. Man, and then ganiha, ginaulat-ulat ko si pastor nga basig tani hindi malate ba? Ulat-ulat ko tani hindi malate si pastor ba? Kagkain na nakita ako nagabot ng ang tera nga sakyanan ni pastor. Salamat salbar na ko ani, di na ko maka-preach. Ug sa diyang ako man gyapon mag-preach subong hapon. So wala ta mahimuan na, but still salamat sa Ginoo kay privilege man ni makawali sa pulong sa Ginoo. But before ko hatag sa message, pampadula sa kulba, mahatag sa song offering. Amen. This afternoon, since wala nag-song offering, mas-song offering sa ako before ta mag-proceed sa aton nga message. Amen. Sorry. Namsa ko tubig. Wala. Some say life is just a series of decisions. We make choices, we live and learn. Now I'm standing at the crossroads, and I must choose which way to turn. Down the one road lies all the world can offer, all its power, its wealth and fame. Down the other, just a man with nail scars in his hands. But there is mercy in his eyes, and there is power in his name. I choose Jesus, I choose Jesus. Without a solitary doubt, I choose Jesus. Not for miracles, but for loving me. Not for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Jesus. All my life I sailed the sea of reasons. I was captain of my soul. There was no need for a savior, 'cause I could live life on my own.
Then I heard him speak the language of compassion, words of healing for broken lives. When we nailed him to the tree, his love included me. Now he's calling me to follow and to leave the past behind. I choose Jesus, I choose Jesus. Without a solitary doubt, I choose Jesus. Not for miracles, but for loving me. Not for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Jesus. I choose Jesus, I choose Jesus. Without a solitary doubt, I choose Jesus. Not for miracles, but for loving me. Not for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Jesus, Jesus. Amen. Thank you. Amen. So, pampadula ng kulba. Okay, kulba kayo diri sa babaw, magwali sa pulong sa Ginoo. Amen. So this time, akong tanang ginahangyo to please stand as we read our text this afternoon. Please open your Bible, my son, in the book of Mark. Book of Mark, chapter 2, verse 1 down to verse 12. No? So this text, by the way, is murag kapilan na ni mabatean sa preaching. Amen. About the paralyzed man and apat katawo nagbitbit sa iya. Even mga bata kabalo na ni nga story, but I believe nga pulong sa Ginoo mga igsoon di ginamaubusan sa pwede naton matun-an. Amen. Sa pila na kabeses liwat-liwaton. So in book of Mark chapter 2, I will read verse 1 and then you will read verse 2, so on and so forth, and we will read all together in verse number 12. Amen. So book of Mark chapter 2 verse 1, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And they come unto him, bringing sick one of palsy, which was born of 4. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Why doth this man that speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and take up thy bed and walk? But that we know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, to say to the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. Altogether, verse 12, and immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all. And so much that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw it on this fashion.
Shall we pray? Our most gracious, loving, and eternal Father, we thank you, Lord, for this afternoon. May mga members, Ginoo, nakabalik, Lord, to complete this adlaw sa Domingo, Ginoo. Salamat, Lord God, sa imong protection. Nakabalik kami diri. And we pray, Lord God, that this afternoon, nga kami na pud, Ginoo, makatuon sa imong pulong. Help us, Ginoo, nga ikaw mag-provide sa wisdom sa matagusa. Lord God, kaning amon matunan subong gikan sa imong pulong amon ma-apply sa among kakaugalingon, Ginoo. Lord, I pray that this afternoon may the Holy Spirit of God mag-work, manguna, Ginoo, maghatag sa kaalam sa matagisa sa amon, especially, Lord God, sa akon nga magdala sa imong pulong this afternoon. Why ko'y kasarang, Ginoo, kung ako lang. That's why I pray, Lord God, ikaw mag-help sa akon this afternoon. Salamat sa imong kaayo, and thank you, Lord God, nga naguntat ang ulan this afternoon. Forgive us for all of the sins that we have committed dira sa imong atubangan. We thank you for everything. We love you. In Jesus' name, amen. So, karon pwede na makalingkod ang tanan. So, in the book of Mark, chapter 2, verse 1 down to 12, atong makita diri isa ka story. Amen, nga nay isa ka palsy and apat ka tawo nga nagabitbit sa kaniya paralyzed man. So in verse 1 ang baldire, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Kinsang naa diri, the Lord Jesus Christ. He was preaching the word of God maigsoon sa isa ka balay. And then, since daghan nakabalo that Jesus Christ was preaching the word of God dito sa balay, isa ka balay is, daghan kayong tao nag-abot, daghan tao naglakat dito. Amen? Para sila pud mismo makabati sa pulong sa Ginoo. And then makita natin din in verse 3, and they came unto him bringing one sick of the palsy which was born of 4. Naay apat ka tawo ison nga nagabitbit sa isa ka paralyzed man, a palsy man. Hindi makatindog, hindi makalakad. That's why naiapat nga nagbulig nga magbitbit saya padulong kay Jesus Christ. So they believe that Jesus Christ is the only way nga makapaayo sa kaninga palsy man. Amen? So aton makita diri sa story gison nga even gutok na kayo, daghan na kayo sang tao nga even ingon diri sa Bible that even ang pertahan daw daghan na kayo tao nga kung sa di na daw sila makaagi. Right? So, aton makita diri maigsoon, kaning apat ka tawo nangitag pamaagi para kaning paralyzed man mabitbit nila padung kay Jesus Christ. Amen. And the verse 4, they uncovered the roof where he was. Kung din asa dapit si Jesus Christ, imagine, it nagapreach diri si Jesus Christ karon, atong apat ka tawo nagsaka sa ato. Ilang gimbuslot ang ato para lang makita ni Jesus Christ katong paralyzed man. Yes, amen. Nakita naton diri kung anong gibuhat nila igsoon. Siguro budlay kayo magbukbok sang ato para na mababa ang paralyzed man. But igsoon, nakita naton diri nga ila gyapon gingbuhat. And after that, when Jesus saw their faith, nakita ni Kristo ang ilang pagtuo, especially sa paralyzed man and katong apat ka tawo. Naay mga scribes, by the way, diri igsoon, nga nangutana. When Jesus Christ saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts. Nangutana sila sa ilang kaugalingon ba? Nganong magpatawad man isang sala kaning tawhanan ni? Ngan sila yung ana? Because that time they don't believe that Jesus Christ is the Son of God. Di ba Ginoo lang pwede magpatawad sa sala? Kita sila kay Jesus Christ. But Jesus Christ, nangutana po sa ilang, nganong maguna-una man kamuning ana? Asa pa mas dali, ang magpatawad sa sala or magpaayo sa kaning paralyzed man? Amen. Ato nakita igsoon nga gibuhat ni Jesus Christ two things. He forgave the sins of that paralyzed man, and also iya ning ipatindog o gimpalakat. By saying, "Arise, take up thy bed and walk." Kag immediately nakatindog katong paralyzed man igsoon kag nakalakat ini. Amen. So this afternoon, and this text mga igsoon, unsay aton makita diri? 5 things lang this afternoon. By the way, the title of God's message subong nga hapon is Bringing Someone to Jesus. Amen? Bringing someone to Jesus. Bringing others to Jesus. Ang pagdala sa tao, laing tao padulong kay Jesus Christ. Amen? So 5 things lang this afternoon. So 5 things, abot ni 5 hours. Hindi man siguro na 5 hours. 5 ka text, isa ka text, 1 hour dayon. So, igsoon, take note that as a Christians, we are called to bring someone to Jesus. Kita ang gina-expect sa Ginoo. So, dili ang unbelievers, ang expect sa Ginoo nga kaning unbelievers magdala sa kapwa niya unbelievers padulong sa simbahan. Amen? Dili ang mga unbelievers, that's why ang gina-expect sa Ginoo kita, ang mga Kristiyanon, kita nga luwas. Amen? So that's why if you're saved, Igsoon, I tell you this, bring someone or bring others to Jesus.
Alright, dito maglangan. Number 1, aton makita diri mga igsoon. Number 1, the need. The need. Ang gakinahanglan. Yes, amen. Ato makita din verse number 3, and they came unto him bringing one sick of the palsy, a paralyzed man, which was born of 4. Yes, ato makita din that this paralyzed man, di niya kaya nga makakadto kay Jesus Christ nga siya lang isa. Alright? Di niya kaya kay paralyzed nga hindi makatindog, hindi makalakat. That's why naay 4 ka tao nga nagbit-bit saya padulong kay Jesus Christ. Yes? So ambal diri that the paralyzed man needed help because he couldn't reach Jesus by himself. Yes, hindi niya kaya. That's why igsoon kita makita nato ng tao dira wala na sila chance nga wala sila pamaagi nga sila mag-adto diri. That's why kita gamiton sa Ginoo to bring those people padung sa simbahan. Amen. So just like the paralyzed man's story ato nakita, right? Nga hindi niya kaya nga magkadto diya kay Jesus Christ. Paralyzed man sa atong panahon karon, wala naman siguro sang paralyzed man nga dalon naton diri sa simbahan. Unya pamangkoton pastor, ikaw magpaayos ni pray pastor bi para maayo ang paralyzed man. Wala na yung anas karon sigsoon. Maybe sa ibang simbahan pwede na. But diri sa aton wala, because we believe nga wala na healing karon. Amen. So maybe igsoon karon nga panahon wala na paralyzed man. But daghan spiritually paralyzed nga mga tao. When we say spiritually paralyzed nga mga tao, igsoon kani yung mga tao maybe hindi luwas. Kani mga tao lagi nakabati sa gospel. Kani mga tao wala pa kitindi sa pulong sa Ginoo, and they need Jesus. Igsoon. Kabalota kani nga mga tao, they need help in finding Jesus. That's why I tell you once again, igsoon, kinsay gamiton sa Ginoo kita wala na ilain pa. Kita ang gamiton sa Ginoo. These people, mga igsoon, may be trapped in sin, trapped in pain, mga hopeless nga mga tao, and they couldn't save themselves but only Jesus Christ. Please open your Bible in the book of Luke. Gusto lang na ako i-quote ng book of Luke chapter 19 verse 10. Book of Luke chapter 19 verse 10. So ingon ang Bible in book of Luke chapter 19 verse 10. Ingon ang Bible that for the Son of Man is come to seek and save the lost. We believe that this verse is gikan pa ni sa kingdom gospel. Amen. But i-quote lang nato dito, for the Son of Man, the Lord Jesus Christ, na naog diri sa kalibutan, to seek and to save that which was lost. Si Kristo ang nanaog diri. He left His throne dito sa langit, no? Hari na siya dito, but He left His throne, nanaog siya dito sa langit to minister people, to seek those people and to save them. Amen. So, igsoon si Kristo ang nag-minister. Unta kita pod makita ang Christ likeness sa ato ba. After we got saved, hindi lang ta pwedeng mapungko, mamati lang dira. Natay buhaton. Same sa gibuhat ni Jesus Christ. Yes, hindi kita magluwas. Trabaho na sa Holy Spirit, but igsoon aton responsibility to share the gospel sa kaningang mga tao. Those people who are spiritually paralyzed. Amen? Sagtan, sakto kayo eh. Ambal dire, we encounter different people every day. Kabalotaan na, di ba? Every day, laing tao imo makita. Pagbugtaw nimo, pagwa nimo sa balay nimo, imo kapitbahay, makita nimo sa workplace nimo, makita nimo, and igsoon, some of them, igsoon, even imong loved ones, some of them may be trapped dira sa sala. Some of them, mga igsoon, struggling in depression, struggling in addiction, maybe kaninga mga tao stress ni kaayo. And igsoon, they need Jesus to heal and restore these people. Yes, maybe makahelp ang ospital, makahelp ang rehab center, but igsoon lain nga help ang mabulig ni Jesus Christ sa kaninga mga tao. Amen? That's number 1, the need. And every time na kay makita nga tao, kabalo ka na, ana, ay kaninga tao, the way magstorya, the way mamayo, kabalo ka na kay nahanglan niya ni si Kristo. Amen? Sa pamayo pa lang, makita mo naga-shorts, makita mo galuab. Sa babae, makita ng klaro na kayo nga kaninga tao, he needs Jesus. That's why, son, I tell you, if makita nimo kaninga tao, share that good news sa ilaha. Amen. That's the only way para kaninga tao makadto mapalapit kay Jesus Christ, by sharing the gospel sa ilaha. That's number 1, the need. The need.
What's the second? Atong basahon in verse 4. Balik ta sa aton nga text. Mark chapter 2. Mark chapter 2, verse 4, atong basahon, hamal din, when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Second, aton makita diri, effort. Amen? Effort. The effort to bring that paralyzed man padung kay Jesus Christ. Igsoon, bringing someone to Jesus, it takes an effort. Amen. It takes an effort. Di ka pwede nga mag-invite lang, Brad, sis, simbabwas kay Domingo. Sayang ang Domingo. And then wala na. What if priyan pud nimo? Amen. What if priyan nimo? Basahan nimo Bible verses or even imong soul winning or even imong i-Bible study. Right? Para kani nga tao dako ang chance makapalapit siya dira kay Jesus Christ. It takes an effort, Mike. So nato nakita diri sa story. Yes, kani nga apat ka tawo nangitag pamaagi. And imagine unsay nga effort ang ilang gimbuhat. Guto kaayo daghan tao but ilang gingimo saka sa babaw. Ilang gimbuslot para lang mababa kani nga paralyzed man. Grabe nga effort na igsoon. Imagine apat lang kamo magbitbit kamo sang paralyzed man. Isaka pa nimo sa ato. Imagine kung unsa nga effort ang ilang gimbuhat. Ilang gisaka ging buslot nila ang roof para mababa na ning paralyzed man. That's why bringing someone to Jesus requires an effort. So kaning mga friends, or let's say kaning apat ka tao, they didn't let those obstacles nga nakita nila to stop them. They didn't let those obstacles nga magundang sila mag-effort nga dalon ning paralyzed man padung kay Jesus Christ. Amen? Nangita sila pamaagi na ning kamot sila nga mabitbit ning paralyzed man padung kay Jesus Christ because they believe kasi Jesus Christ na makapaayo sa paralyzed man. Usahay, igsoon, kita man good, no? Ngayon si Pastor Brad, asa na tong imong bisita? Itong last Sunday ba, wala na lagi. Wala mo ging sundo. Pastor, sundoon ko man unta, Pastor, kaso kataliti ba? Kasi mabasa ako. Effort gani, asang effort dito? Amen? Kito luwan nga ta mag-effort, right? Nganong gamay lang nga taliksik, atras na ka, hindi na ako magsugat. Kung Brad, itong isa ni mga nasulwining na to ba? Basig luwas na to, pero wala naman nakasimba. Pastor, sugaton, punta na ako sa pastor ba? So, layo man good. Lubak pagid ba? Asang effort? Amen? That's why, ingon diri, bringing someone to Jesus, it requires an effort. No, asa ta dapat mag-exert sang effort, asa ta dapat magdugang sang effort. Number 1, maigsoon, effort in prayer. Nako ti pastor ganiya, mag-pray, unahon gid ang pag-ampo. I believe, igsoon, every time nag-pray ta, the more nga mahitabo ka ng imong gina-pray. Amen? I-pray nimo karon, wala pa na answer, i-pray na pud nimo ugma, wala pa na answer, i-pray pud. Padayon diha sa pag-ampo. Pray for the people in your life who needs Jesus. Kabalo ko daghan ta mga friends, unbeliever friends. May mga kaupod kita nga anak, pamangkot, nag-pray ba kanila? Naunta kani nga tao, Lord, maluwas, makabati sa gospel. Kag mga lagad nimo. Effort in prayer. That's why every time may ara ta don prayer, every time natay mga ginatawag nato nga prayer meeting, ayaw absent. Kay dira makita kung unsa ipa-pray ba sa mga members nga di ba naghangyo man gid mag-prayer request. So kung naay prayer request niya wala ka, paano ka maka-pray nila? Amen. That's why I challenge you every Wednesday pakita kita sa aton prayer meeting. Amen, church. Effort in prayer. What's number 2? Ingon diri effort in invitation. Amen. Ingon ko ganiha. Hindi enough nga maghambal ka lang, Brad, sis, simba tabas kay Domingo. Amen? Basahin Bible verse. Bible study. That's why, na-amaze ko kay pastor nga na siya yung mga Bible study. Ayop someday, naapod ko ba? No? Kanang family nga imong Bible studyhan, bisitahan mo every Saturday. O pamaagi na to invite kanang family diri sa church. So, Bible study. That's why, isa po ng aton nga mga discipleship, makahelp po na sa mga tao, kay even ang mga members karon, isa din naman makita sa simbahan. Amen? That's why, kinanglan po nila discipleship. Bible study, it's a big help. It can make a difference, in inviting someone dira kay Jesus. What's number 3? Effort in action.
mag-exert tag-effort in action. Kaning effort in action mga igsoon, it might be sacrificing your resources, imong kwarta masacrifice, imong time masacrifice, imong comfort masacrifice, inganang effort in action. Sa aton pag-visit every Saturday, Diyos, pasalamat ta nga gina-provide ang pampagas ng mga sakyanan. Amen. But how about si pastor? Mag-visit ni every Thursday, makagasto ni kwarta, makagasto ni time niya, pwede magpahuway si pastor sa ilang balay para hindi masacrifice ang iyang comfort, but mas gipili niya nga maghimog action to effort in action. For the sake of others, igsoon, mangita kitag pang maagi nga ma-reach nato, no? Ma-reach out nato atong mga tao nga kinahanglan kay Jesus Christ. And these three things, by the way, makatestify gid ko nga ani kaning nga butang, kaning tatlo nga butang. Because of these three things, kanung nami di karon sa simbahan. Amen. Me and my wife, Sister Kim, no? While studying this outline, na-realize ko ba, kaning tatlo ba, amo ning hinungdan nganong nami sa simbahan karon. Yes, makaingon ta, it's all by the grace of God. Tungod tanan sa grasya sa Ginoo batigsoon, kung walay ni pray na mo. Do you think namin di karon? I believe every time mag-prayer meeting, maingon si Pastor, Church, please pray sa kaninga couple. Mag-uyab, Brother RR, Brother Cesar. Naka-realize ko last night lang, na-realize ko nga, for sure, nag-pray gid sila pastor sa amo ba. And church, I know, most of you nag-pray po na mo. Nganong nabi di karon sa simbahan. Amen? Very powerful ang pag-ampo. Kinahanglan din na sa simbahan. Amen? Ang simbahan nga wala gaampo. Ambot, simbahan ba na nga matawag? Murag dili gyud. Amen? So that's why, church, kanang number one, prayer, effort in prayer, dako gina na help sa amon. That's why nami diri sa church karon. Second, kanang invitation. What if wala ni-invite si Pastor si Ma'am Vic kay Sister Kim nga mag-church mi diri? I don't think so. Kung nami di karon, di ko sure kung makapadayon kami pangalagad di sa Ginoo. No? So, ka-time na to, kung wala invitation, nga nahitabo, maybe hindi kami makasimba din subong adlaw. Hindi kami makita din sa simbahan. I remember katong January 2023, for a second Sunday sa 2023. Kamo tong first naman nga simba diri. So that time, abi na ko, sige, simba ta kay gi-invite man si Kim ni Ma'am Vic nga magsimba daw. So gi-invite man ko sa akong wife. Ay, that time gali girlfriend ko pa lang siya. Wow. So ingon siya, simba ta, love. Yeah, simba ta, love. So sige, simba ta. Kay para at least makabati man ta sa maputlan man ang aton nga sungay ba. Kay that time, church, to tell you honestly, longing kami kayo sa Ginoo ato. Kabalo kami sa among heart that we need Jesus. Amen. That's why salamat ko that time sa naka-church kami, abi na ko pagsimba. Sige, simba ta karon nga Sunday. And then kung kanus-an na pod matripan magsimba, mo lang nang klase nga pagsimba. But salamat sa Ginoo nga hindi ingatong gusto niya nga pagsimba sa amo. Amen. Sunday after Sunday nakabalik mi dira sa simbahan, antud kami na baptize, kami na miyembro, and praise the Lord for that. Amen. Salamat sa Ginoo. Kaning katatlo, effort in action. Walay ni visit si pastor sa balay nila Kim, sa lola ni Kim, dito kila Lola Regina. Walay ni sacrifice si pastor sang iyang gas pakadto dito. I don't know kung naami di karon. Remember sa katong panahon, kari si Sister Kim pastor nanado pa ni sa imo. Tunay, istorya niya na sa akon. Pagkita niya lagi sa bintana, Montero sport nga, Montero nga puti, saka dahil na sa sagdan pastor. Nanago, ano man, naka-shorts. Nakaluab. Salamat sa Ginoo makita naton paano gibago iya kabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo kung paano kami gibago sa Ginoo, how God changed our lives. Salamat kayo sa Ginoo ana. Open your Bible, mga igsoon. Colossians 3 verse 23. Aton basahon. Actually naquote pod ni Pastor ganayang aga. Colossians chapter 3 verse 23, and what the Bible says, mga igsoon, and whatsoever ye do, do it heartily. Gikan sa imong tagipuson. And of course, kasali din ang pag-effort. Dili ka mag-effort, kagisugo ka lang ni pastor. Brad, bisitahin si Brad. Nag-effort ka, kay sugo lang si pastor. Or maybe, nag-effort lang ka, kay naing miyembro, naghangyo sa imo ha. But I tell you, igsoon, if you make an effort, it should come from the heart. Amen. Amen?
Lord, himuon ko ni Lord, mabisit ko Lord, kay palangga ta ka mo ning hingon sa akon nga tagipusoon. Gusto ko magbisit, gusto ko magpagamit nimo Lord God. That's why Thursday, Saturday, every time na visitation, engage kita nga na mga igsoon. Because dako na nga bulig sa church, di lang si pastor na mag-visit, di lang si Ma'am Vic. All of us responsible pag-abot sa visitation. Amen? Responsible tayong anak, mga igsoon. If making effort, it should be from the heart, not from the people. Hindi niingon si pastor, hindi naingon ang tao, but igsoon, niingon ang imong kasing-kasing. Amen? So ato nakita dere, igsoon, what obstacles, no? Ano nga mga butang ang mag-prevent sa imo and helping others to come to Jesus? Yes, daghan, pero I hope nga karon nga hapon makambal ka, wala. Kaya nga naman, gituluan man ta paano mag-effort. Amen? Gituluan ta paano mag-effort nga mga igsoon. That's why we should apply na sa aton nga kabuhi. Amen? What's number 3? 3, no? 5 lang ni by the way. Number 3, aton makita still sa aton nga verse 4 sa aton nga text. And third, aton makita not only the need, not only the effort, third, the determination. Determination, mga igsoon. Those 4 men nga aton nakita sa story, nakita nila nga budlay naman kaayo nga magsiksik padira sa mga tao. Budlay naman magsaka sa ato. Right? Para busluton, para mababa lang tong paralyzed man. Pwede nila ang balon nga, kita mo ng tao, daghan na kayo. Paimunong kada. Pwede nila ang balon na. Hago na kayo magsaka dito sa ato. Paimunong ka dira. Batigson, nakita nato ng ilang determination dire. Amen? Determination should be paired sa effort. No, partner, dapat na sila. Every time nag-effort ka, mga utod, dapat na determination. Nganong kailangan ng determination? If wala man good determination niya, nag-effort ka, nag-Bible study ka, nag-pray ka nila, nag-visit ka nila, and at the end of the day, wala gyapon na simbang imong gi-invite. Mangluya ka anak, walay determination. Amen? That's why kung nag-effort ka karong adlaw, nag-effort ka karong nga Saturday, nag-visit ka, even ma-reject ka, next Saturday, ato gyapon ang effort nimo, makita gihapon. Amen? Because that shows, my son, that you have that determination. Ga-persevere ka ba? Naningkamot ka? Every time mag-effort ka, di madula ang imong effort every time you reach those people na wala pa nakabati sa gospel. Those people na hindi paluwas. It needs a determination. Igsoon, yes, the effort, kinahanglan, but also a determination, kinahanglan. Your determination can make a difference sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Amen? Example, ani? Kanang nag-visit ka, nya, pag-visit nimo, gihimo na nimo tanan, nagbasa ka verse sa ilaha, nag-pray ka nila, and then, kanang, wala gyapon. Igsoon, pakita lang imong determination. Ayaw undang diya sa pag-reach out sa kato nga mga tao. And when it comes to rejections, kabaluta that the great example is the Lord Jesus Christ. Amen? Jesus Christ, tanawang gibuhat sa iya. They rejected Him as a king to the point nga ilang gipapatay, ilang gipalansa si Kristo. But salamat, because without that cross, walay grace na abot sa aton karon. So salamat, because of that, naay grace ni abot sa aton karon. Now, open your Bible, Galatians. Galatians chapter 6, verse 9. Nadire? Galatians chapter 6, verse 9. And then the Bible says, my son, Galatians chapter 6, verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yes. That's why pakita ang imong determination. Because naingon ang Ginoo, ayaw pang luya. Ayaw pang luya.
Yes, normal ma-reject, normal ma-disappoint, but ingon ang Ginoo ayaw pang luya. Padayon diya sa reach out those souls nga wala pa nakabati sa gospel, because ingon ang Ginoo diri that for in due season we shall reap. But ingon sa last phrase diri son, if we faint not. This verse actually kung nag-stop ka, nag-give up ka dayon, di ni pwede sa imuha. Wala kay i-reap kung nag-give up ka dayon, kung wala ka may gibuhat diya para sa Ginoo. That's why, Igsoon, do not be weary in well-doings, because for in due season, we shall reap. Amen? That's number 3, determination. Determination must be paired sa effort. Pakita mong determination, reaching out those souls na wala pa nakabati sa gospel. Number 4, tumakita dire, please open, balik ta sa text na to. Mark chapter 2, verse 5. Verse 5, ingon dire. In Mark chapter 2, verse 5. Saan naman itong Mark? Matthew din eh. Alright. Mark chapter 2, verse 5. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. When the time nga nabuslot na nila ang atop, ilang nababa kaning nga palsy man, this paralyzed man, pinaagi sa buho dito sa atop, nakita ni Jesus Christ kaning paralyzed man. And ingon diri maigsoon in verse 5, when Jesus saw their faith, not only the faith of the paralyzed man, but also katong faith sang apat ka tawo. Amen. He said into the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Igsoon, our effort or our faith dira sa pagdala sang aton sa mga tao padung kay Jesus Christ can lead to healing and forgiveness. Because nakita naton sa story nga not only nga gipaayo ni Jesus Christ ning tawo nga ni, not only iya gipatindog kag gipalakat, but also Jesus Christ iya gipatawad kaning paralyzed man. Your faith can lead someone else to encounter Jesus. Amen. When you act with faith, even in difficult situations, you open the door for God to work. Dagan ko mapansin diri karon sa simbahan, gaisahan nun. Amen? Karang wala yung family ba? Isa lang siya ba? Right? And I want to tell you this, sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw undang, ayaw stop. Because I believe si Lord, pag makita niya ka nga faithful ka, kapadayon dira sa pagpangalagad sa iya, kanang imong family nga wala nagasabay sa imo sa simbahan, for sure si Lord na mag-work ana. Si Lord na mag-work out ana. Makita niya yung bata, ay kaning bata, kung ba kapadayon gid sa pagpangalagad ba? I believe si Lord mag-touch sa imong parents, sa ilang heart. And maybe not now, but soon. What if ang imong parents maingon sa imong, nak, faithful ka gid kayo sa pagsimba ba? Pwede ko makasabay nimo pagsimba? What if, imagine nga nang mahitabo someday. I know some of na mga young people dire nga isa lang, no? Kilala niyo na kung sino ka mo. But igsoon, padayon lang dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Show that faith. Strong imong pagtuo ba? Hindi ka on off sa adlaw sang Domingo. Right? Kung adlaw sang Domingo gid na. Panimbahon gid na. Adlaw gid na sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Amen. That's faith. Don't stop sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga utod, mangutana ko ba? Do you believe that Jesus Christ can change lives? Amen? Amen. Then show that faith, mga igsoon, by bringing someone to Jesus. Kung ikaw nagato nga si Jesus Christ makabago sa kabuhi sang isa ka tawo, then pagdala tao diri sa simbahan. Amen? Pagdala tao diri sa simbahan or even dira sa gabay kabutang, kanang pag soul winning, no, very basic na lang dapat na sa aton na sa Christian. Amen? Kay kabaluman ta kaluwas ta. So by simply sharing that gospel, nagina-share lang nimo kung unsay nadawat nimo ba. Kay share lang pud nimo sa katunga tao nga imong gina-soul winning. Nga na lang soul winning. I-share lang nimo kung anong imong nadawatan. That's why igsoon, ang soul winning dapat di lang si pastor, dili lang ang pastor's wife, dili lang si Ma'am Vic, dili lang graduate sa Bible school, dili lang missionary, but every believer, mga igsoon, is responsible on sharing that good news. Responsible ta tanan sila.
Wala, hindi mag-expect ang Ginoo sa ibang mga tao nga mag-share sa gospel. But us, kita, igsoon, yung mga luwas, kita ng mga Kristohanon. Kung sa ingon sa missionary ta last Sunday, walay ayo. Ingon siya? Walay ayo kung imo nang itago kung sa imong nadawat. Ang kaluwasan ba, kung imong itago na, ikip na, walay ayo mga igsoon. Right? Maybe ikaw nakaintindi ka sa kaluwasan. Yes, nakaintindi ka, pero igsoon, kung imo nang itago, wala pulos imo kaluwasan. Wala pulos imo kaluwasan. Kung imo nang itago, sa imo lang. That's why every time na visitor, punta, agawanay ta ba? No, agawanay. Ako na masulwining, anak. Ano, kay kaedad kami. Ako na. Kaya imagine no, parehas kamo men, lalaki, tatay, and then men man po dang mag-soul winning. Pero imagine ang age gap ba? Let's say 26. Let's say ako na lang. 26 man ko. Unyang soul winning nako, 60, 70 years old. Do ka, ano no? Do, kung imong lang tawon do, kay, usay man gudig soon, ang mga mas tigulang, usay budlay na mamati sa mas bata sa iya ha. Right? Unbeliever mindset ba? Misag unsaon pa da nga soul winning, misag nami ka pa kayo mag soul winning, unya makita nila pakadto pa lang mali ako pabalik na ko. Right? But if senior pod mag soul winning sa kato nga senior, igsoon, dako nga difference na. Amen. Unya hindi ta magtiklodanay ba? Bisita. Ikaw na ba? Ikaw na. Ako pagid nga. Ikaw na ba? Ikaw na ba? Grabe yun. Sinong bagay pa ta ba? Kung abot sa soul winning. But igsoon, I want to tell you this. Unta hindi ta mag tiklodanay. Unta kita magagawanay. Amen? Ayaw tiklodanay sa pag soul winning. Very basic naman na pag soul winning. So, if senior na visitor nga senior, I challenge Brad Edwin, Lolo Romy, amo na mag soul winning dapat. Ninong Malakyas, Ninong Ferdy. Amen? Kaya makita natin ba? Na senior ang visitor, niya, ang nag-soul winning siya, bata. Amen? Budlay kayo, tanawon. Siguro makahambal ta kung bata po, niya bata po doon mag-soul winning. Kaya makarelate man. Right? Mas makarelate man ang mamati sa gospel. Salamat kayo sa Ginoo. And usahay, selfish kayo ta. Ano man, abi na to, after we got saved, okay na nga mabungko lang tada, mamati kay pastor, kag mapauli. Abi na to, okay na kayo. But so remember, ang pagpungko dira kag pamati, di pa na pagpangalagad. No? Privilege pa lang na, nga napungko kada. Abi ni mo, faithful na kakayo, Lord. Lantaw, every Sunday, ara ko, every Wednesday, ara ko, nagasimba. Pero wala ka may ginahimo para sa Ginoo. Sayang kayo, Ginoo. Sayang kaayo ang imong kaluwasan. Amen? How about the others? Kanang mga tao gusto po magsimba diri. Right, ng mga kapitbahay nato dira. Maybe some of them hindi ko sadya sa ila dira ba? No? Makita nila tadi nga nami ang singing naton, lively kaayo. Mga kapitbahay naton ba? Mauya na silang magsulod ng diri dayon. That's why kita mismo mag-approach nila. Brad, sis, simba ta Domingo, kapitbahay bitaw ta. Yung ana ba? Dapat naga-desire pud ta ana. Nga ang aton nga members diri sa simbahan, di ta mag-settle sa ingani lang. Di ka matak-an ana, adlaw-adlaw mo makita ning itsura ani. Right? Dapat every Sunday lahi na pud niya nawong ba. Kay kapansin mo, ako napansin gud nako, every time walay bisita, luya kaayo ang church. Luya ang aton panimbahon. Pero if naay bisita, makita nimo lively kaayo ba? Happy kaayo tanawon if every time naay bisita. Even si pastor makita nimo diri galingkod, walay bisita, luya kay si pastor. No? Tapos na pag absent ka mga miyembro, luya kay si pastor. But if makita ni pastor nga naay mga bagong nawong dira daw lingkod, igsoon, I tell you, di pa kayong atong pastor. Palanggaman kayo nato na pastor. Amen? So igsoon, dalag bisita diri sa simbahan. Bring someone to Jesus. Amen? That's number 4, the faith. Faith. Aton makita diri. Again, what's number 1? Aton makita the need. Second,
the effort. Third, determination. Fourth, the faith. And last, the result. Result. Amen? And verse number 12, verse 11, I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine house. Immediately, kaning nga paralyzed man nakatindog. Paralyzed man nakatindog. Kag nakalakat, gimbit-bit pa niya iyang higdaan. Imagine that. Pag-ingon lang ni Jesus Christ, arise, take up thy bed and walk. Immediately, kaning nga paralyzed man nakalakaw ba? Naipagbago sa kaning nga paralyzed man. Igsoon, bringing someone to Jesus, nagid na resulta. Amen? Nagid na resulta. And I tell you, di bad result ang mahitabo sa kanang tao. Always gina good result. Amen? Good result gina always. The Bible says in the book of Luke, every time na kalag na maluwas, the angel is rejoicing. Amen? Kapangalipay sila dito, every time na makabati sa gospel, naluwas, nakaintindi, nangalagad sa Ginoo, lipay kayo sila dito. For sure, ang Ginoo nalipay po. How much more kita nga tao lang? Right? Unta, ga-desire po tayong anak ba? Nga makakita ta sa isa ka tao, nga masave, and then mga lagad sa Ginoo. Hindi ka malipay, anak. Kung madugangan ta di sa simbahan, makakita ta sa tao, nga nagpadayon po, naging pareho po sa imo ba, kung unsay imong ginabuhat as a Christian. Dati, kani nga tao, makita nimo, barbado, dungol kayo nga tao. Kunya, sang adlaw nga na-save ni, nangalagad sa Ginoo. What a joy, my soul. Diba? Makita nimo ang change sa isa ka tao. Grabe nga kalipay, my exon. Result, that's number 5, result. The result of bringing someone to Jesus. Always gina good result. Amen. Always gina siya good result. That's why, lipay ko kayo sa amon nga pamalayan ni Sister Kim. By the way, out of the topic na niba. Gusto ko lang i-share, atong time nga, adlaw sa pamalayan namon ni Sister Kim. Gi-invite ko si Pastor that time. Pastor, pwede ka mag-share sa gospel. No, sa adlaw sa pamalayan namon. Kaya arang parents ko, arang mama ko, arang papa ko, mga utod ko that time, arang sila. So, salamat kay na si Pastor that time. Naghatag siya time. So, after that pamalay, nagpuli ko sa among balay. Gi-ask ko si Mamang, Ma'am, naintindihan mo ito gi-share ni Pastor gahapon? Ano sa iya ba? So, ingon si Mamang, ano gi-share niya gani? Ano gi-share niya gani? Atong kaluwasan ba? Paano maluwas ang isa katao? Alam mo ano ingon ni Mamang? Ay, oo, di ba? Priyan ka lang man sinasang pare. Tapos, gid, balko, priyan ka lang man ni Pastor para malangit ka. Mang, hindi, mang, balko gid sa iya, hindi, Igsoon, remember, ang tao nga nakabati sa gospel at the first time, dili garanti nga maluwas dayon na. No? Maybe after a week, maybe after pila ka adlaw bago niya maintindihan ang gospel nga mo ganito gibuhat ni Kristo sa akon. That's why mga tatay, i-check nimo. Nak, imong anak, imong asawa, sure ka na ba sa imong kaluwasan? Kita nga tatay, amen? Kita nga tatay, actually wala ka man ko bata. But kita nga mga men ba? Isiguraduhon ta nga luwas ning aton nga mga upod sa balay. Amen? Makadala ta sang someone diri sa simbahan, di naton kilala. But at the end of the day, nag-expect lang ta nga save ning mga aton nga upod sa balay, di gali. Right? Kaya expect ka sa adlaw sa rapture, sabay-sabay mo maglupad. Nya ikaw lang gali naglupad, nabilin sila dito. Pwede tani kaptan lang tanan ba? Tapos ikaw lang isa luwas, saka kamo tanan. Pero di pwede. Amen? Ang kaluwasan, it is personal. So that time, akong gingnan si Mamang, hindi, dali, istorya ta dali. Dali pa yung Mamang, nakapli sa kwarto. Then, gi-share ko sa iya igsuon. Amen? Kung unsay pamaagi sa kaluwasan, mang si Kristo, amo naging himo niya. Napatay siya, gilugong, nabanhaw si katatlong adlaw to pay for our sins para baydan mga sala. Hindi tungod makasasala ka, impyerno ka na. No? Kaya kung amo nang basehan mang impyerno ta tanan. Kaya makasasala man ta, but salamat sa Ginoo that time, nakaintindi si Mamang. No? I challenge you, Mamang mo, di paluwas,
ikaw na mismo mag-soul winning. Ayaw na tawaga si pastor. Pastor, i-soul winning, mama ko, pastor, bigay. Di ko kabalo. Ay, klase nga luwas ni. Amen? Ano klase? Ga-claim nga luwas niya. Di ka kabalo mag-soul winning sa imo nga parents. If na kay siguraduhon nga luwas, imo gid nga family. Amen? That's why salamat ko. Then, even wala pa sila gasimba diri, since ana sila sa Tacorong, but I still pray for them. Kapadayon ko ampo sa ila. Nga Lord, bisag di sa simbahan namon, basta magpadayon na sila pangalagad. Kina may baptist yapon sa Tacorong. No? Naimang Liberty Bible Baptist dito. So, misag dito na sila magsimba kay kabalo ko layo. Inga na, reason nilang hindi sila magsimba diri. Kay layo. But, I continue to pray for them. Palangga nimo imong parents igsuon, yes, sakto na nga tagaan nimo material gifts, tagaan nimo kwarta, malipay sila ana. Pero ibang joy tong kaluwasan mo i-share sa ila. Amen. That's why salamat kayo sa Ginoo that I believe si Mama nga saved siya. Because that time ako mismo nag-share sa iya. Ako nag-share sa iya that time. So that's 5 things. Amen. Dasig lang no? Pila lang ka minutes? 40 minutes na siguro. Salamat sa Ginoo. Sige pa. So salamat sa Ginoo for this privilege. Again, what's number 5? The need. Second, the effort. Third, determination. Fourth, faith. And 5 and last, the result. Ang result, igsoon, always gina good result. If you bring someone to Jesus. Amen. Before I close, I want you to think, igsoon. Think of someone nga makauna-una ka ba? Kani nga tao kinahanglan niya gid si Kristo. Na mo mauna-una nga tao, unbeliever friends, maybe co-workers nimo, maybe kapitbahay nimo, ari nga tao need niya gid si Jesus Christ. If naa igsoon, do something. Amen. Himoy pa maagi di tabalan ng panahon. Kung base karon ma-rapture na. So how about them nga wala pa nakabati sa gospel? Di tabalan katong tao nga nasa imo una-una, buhi pa kaya ni siya karon? Buhi pa kaya ni siya hasta ugma next week? So what if wala kaging buhat? Nga kani nga tao maluwas. So sayang kayo mga kalagigsoon nga makadto sa impierno. Amen. So lastly, naingon ang Ginoo that we are called to bring someone to Jesus. To bring others to Jesus. Invite them padung diri sa simbahan. Kailangan nato na, isa lang, igsoon na bring someone to Jesus, kailangan lang gid nato na siya tindugan. Wala na ilain. Amen? Tindugan lang nato kung sa ingon sa Ginoo. We are called to bring someone to Jesus. Every head bow and eye closed, mag-pray ta. Our most gracious, loving, eternal Father, we thank you, Lord God, for your words. Ngamon nga nadunggan sa mga hapon Ginoo. Salamat, Lord. Amo nakita 5 things in this text about the paralyzed man and the 4 men Ginoo nga naning kamot, madala ning paralyzed man. Untag Ginoo kami pod makita namo na among kaugalingon in this 4 men. Kaya Lord God, they make an effort. Nakita ang ilang determination, Lord, sa pagdala sa kaninga paralyzed man. Yes, Lord, sa among panahon, wala na'y paralyzed man. But Lord God, daghan spiritually paralyzed. These people, Lord, mga wala pa nakabati sa gospel, these people, maybe, Lord God, di paluwas. These people, Ginoo, padulong sa impierno ilang kalag. And I believe, Lord God, nga kami imong gina-expect. Kami imong gina-expect nga manghita paagi to bring these souls padulongay sa imo. Lord, salamat kayo sa imong kaayo this afternoon for this text, Lord God. Thank you for giving us the wisdom nga amo ning maintindihan sa buong hapon. Forgive us sa mga sala nga amo nabuhat, Ginoo. We thank you for everything. We love you. In Jesus' name, amen. Thank you to bow your head, Christians. A verse, very clear, word of God, the ating narinig, challenging us, reminding us that as a child of God,